anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito?" Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli sa pagpapatuloy ng ating Ebanghelyo, ito yung kwento o tagpo kung saan isang Pariseo, si Nicodemo, ay nakikipag-usap kay Jesus upang malinawan ang kanya pong mga bagay na nasa isip dahil nung panahong iyon, talagang marami din ang parang naguguluhan ng kanilang isipan kung tatanggapin o kikilalanin o hindi si Jesus. Dahil sa mga nabasa nila, lahat naman ng patungkol sa propesiya ay nakikita kay Jesus, pero sadyang nahihirapan silang tanggapin ito dahil sila po ay punong-puno ng kaalaman na hindi naman lubusang nauunawaan. Kaya nga sabi ni Jesus, "Guro pa naman kayo ng Israel, pero hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito." So ano ba yung mga bagay na umahadlang sa atin para lubusan nating tanggapin si Kristo? Kasi hindi sapat, tandaan niyo po, hindi sapat na mayroon kang alam tungkol kay Kristo. Hindi sapat yung mayroon kang natutunan tungkol sa ating Panginoon. Kundi ang isang bahagi ay kailangan natin matutong buksan ang ating mga sarili para siya makapasok sa atin. Papasukin natin si Kristo sa kabila ng mga pagdududa, sa kabila ng mga hindi natin naunawaan, at yun ang tinatawag nating pananampalataya. Kung meron kang alam, matalino ka, pero wala kang pananampalataya, hindi mo maunawaan ang mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos. Tatandaan na lang tayo ng tatanda, pero yung tanong nga ay, lumalalim ba ang ating pananampalataya o patuloy nating kini-question? Maganda po yung ginagawa ni Nicodemo, no?
Kadalasan ng mga Pariseo ay kini-question ang mga ginagawa ni Jesus. Pero itong si Nicodemo, nagtungo kay Jesus hindi para questionin ang kanyang pagkatao o ang kanyang pagkakakilanlan, kundi para matuto at magtanong kay Kristo. Kaya rin kasi yung ki-questionin mo sa naghahanap ka ng kasagutan sa mga bagay na gumugulo sa ating pong mga isipan, lalo tigil pagdating sa ating pananampalataya. Kaya nawa, patuloy din nawa tayong lumapit kay Jesus, magtanong para nang sa ganon ay malaman natin ang mga kasagutan ukol sa atin pong nararamdaman, nararanasan. Kaya idulog din natin sa Panginoon na maging bukas ang isipan, no? Lalo na ng mga leader ng mga bansang nasasangkot sa mga kaguluhan, sa mga gera, kasi ito yung mga leader na akala nila alam na nila ang lahat, akala nila sila ang nakakaalam ng kung ano ang dapat gawin, pero sa kalaunan ay kaguluhan lang ang naidudulot nito. Kaya sino man no, ng mga leader na naghahangad na manungkulan dahil akala nila ay alam nila at nasa kanila ang lahat ng solusyon, ipagdasal natin na nawa ay mas maging mapagpakumbaba sila lalo tigit sa pagtanggap sa mga turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.